Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ulit si Dong at ngayong umaga discuss po natin ang nangyari kahapon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero particular po ito doon sa famous comment ni Senator Judge Robin Padilla na sinasabi niya sana wag daw maging one-sided ang prosecution. Ngayon, balansehin po natin ang sitwasyon kasi marami ako nabasa sa social media na talagang binabati ko si Senator Robin Padilla at wala naman tayong question na siyempre ang prosecution po ay binibigyan po nila ng maayos na pagpresenta ng kanilang ebidensya para po patunayan ang kanilang mga kaso. At ang depensa naman po siyempre sila po ay magbibigay ng depensa sa Vice President para naman po makontra nila kung ano mga ebidensya ng President ng prosecution. Pero may mas malalim po kasing pinanggagalingan si Senator Robin Padilla patungkol dito. Ngayon, siyempre, bago po natin i-discuss, balansehin yung sitwasyon, yung tamang konspekto, dapat po natin muna i-discuss yung ano ba yung tinatawag nating SIPIRA law. Ito po yung AM number 220901 SC, yung Code of Professional Responsibilities and Accountability po. Ito po ay saklaw yung mga Code of Professional Responsibility ng mga lawyers at kayo po ay dapat sumunod dito. Ito po ay naging batas na po nailabas po ng Korte Suprema noong April 11, 2023 So maliwanag po yan. So i-connect po natin dito bakit ko po ito naisama itong discussion na to. Tandaan niyo po, syempre itong kasong ito may mga involved po rito lawyers, mayroong depensa, mayroong prosecution. So bigyan muna natin ng pansin ano ba yung mga obligasyon ng mga abogado, prosecution man or depensa. Sa Canon 3 po ng nabanggit nating batas ng na-issue ng Korte Suprema nasa SIPIRA, sinasabi po rito yung particular po ang Canon 3 sa fidelity. Fidelity pertains to a lawyer's duty to uphold the Constitution and the laws of the land, to assist in the administration of justice as an officer of the court, and to advance or defend the client's cause with full devotion, genuine interest, and zeal in the pursuit of truth and justice. So, ibig sabihin po lahat po ng mga abogado dapat po magkaroon tayo ng patuparin po natin lahat ng batas at sumunod po tayo sa konstitusyon at wag po tayong gagawa ng mga bagay-bagay na hindi po kaaya-aya sa mata ng publiko at kasama na rin po rito kung paano po tayo mag-prosecute ng mga kaso at magdepensa ng mga kaso sa hukuman. Naman po natin dito yung Canon 2, propriety. Sinasabi po rito, a lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings, observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession consistent with the highest standards of ethical behavior. Kaya nga po, ang mga abogado ay palagi po silang dapat nasa tamang pag-aasal sa publiko man o sa personal nila mga dealings. Kaya naman po tayo pag ay humaharap dito sa video, gumagawa po tayo ng video, siyempre maayos po ang ating itsura para naman maging tama po dahil tayo nagbibigay ng anumang mga abiso legal at makita po ng publiko na tama po ang ating pinapakitang asal sa publiko. Siyempre, parang medyo lumalayo tayo sa usapan. Bakit ba natin nababanggit itong mga SIPIRA tungkol doon sa comment po ni Senator Judge Robin Padilla doon sa dapat wag maging one-sided ang prosecution doon sa nangyaring hearing kahapon. Tandaan niyo po ang naging pinagbunga po ng nasabi ni Senator Padilla ay doon po sa naipresenta nila ebidensya ng prosecution doon po sa affidavit ni Las Cañas dahil sinasabi nga po nung witness po ni si Director Matibag na hindi nga po ito na subscribe sa notaryo at hindi rin po napirmahan. So doon po nanggagaling si Senator Robin Padilla dahil sa kanya po ang sinasabi nga niya dapat kung ano man naipresenta ng prosecution ay dapat po ito ay naaayon po sa rules at sa mga batas. Ngayon, pupunta po tayo dito sa may Canon 2, particularly po sa may section 31, yung prosecution of criminal cases. Nakalagay po dito, the primary duty of public prosecutor is not to convict but to see that justice is done. Suppressing facts, concealing of, tampering with, or destroying evidence, coaching a witness, or offering false testimony
is cause for disciplinary action. At huling paragraph po, the obligations of a public prosecutor shall also be imposed upon lawyers in the private practice who are authorized to prosecute under the direct supervision and control of the public prosecutor. So meaning po, ang obligasyon po ng prosecution talaga ay hindi naman po talaga mag-convict. Nalagay po rito, the primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see that justice is done. So meaning, ang importante po dito dapat maiwas to po, no? Hustisya po ay may bibigay ng tama doon sa kasong ito. Hindi naman po nila obligasyon mag-convict, no? Kasi obligasyon na po ng hukuman yon. Ngayon, tandaan nyo po, dapat po ang pinapasok nating ebidensya sa mga ganong kaso ay dapat po yung tama, ano? Hindi tayo nagsusuppress ng kung ano mga ebidensya. Hindi ko po sinasabi na mali po ang ebidensya ng prosecution. Ito lang po ay dinidiscuss lang natin kasi ang pinanggagalingan po ni Senator Robin Padilla ay hindi nga po na notaryo at hindi nga daw napirmahan yung affidavit po ni Las Cañas. At ito po ay galing doon sa ICC. Tandaan niyo po, si Senator Robin Padilla ay tumatayo rito bilang huwes, no? Hindi lang siya ordinaryong senador na tumatayo, no? So meaning, gusto niya pong malaman ang katotohanan at dapat po ang ebidensya dinadala po dito ng prosecution man or depensa ay dapat po yung mga tamang ebidensya, no? So yun po ang pinanggagalingan niya, kaya naayos lang po natin tamang konteksto sa mga buds ko po dyan, ha? Wala po violent reaction or kung naman comment na hindi maayos, no? Okay lang naman kung mag-comment kayo ng hindi maayos, wala naman sa ating problema yan. Open naman tayo sa kritisismo, no? So, yun po, applicable po ito, hindi lang sa mga prosecution, no? Nasa gobyerno, pati rin po sa mga individual, no? Private individual na tumatayo pong bilang prosecutor, no? Sa mga criminal cases or di sa kasong ito, na under direct and control supervision of public prosecutor. So yun po yung pinanggagalingan niya, no? Nandun po ako, wala naman tayong issue ron na talaga namang, siyempre, defense will always be for the defense, no? Para po sa depensa ni BC Presidente Duterte at doon naman po sa prosecution, siyempre, talaga pong ibibigay nila lahat ng ebidensya para po ma-convict ang Vice Presidente, no? At ma-impeach po sa kanyang posisyon. Trabaho naman po nila yan, wala naman tayong issue ron. Pinanggagalingan lang po ni Senator Padilla ay bilang isang huwes, no? Huwes po siya, no? Dapat po maibigay po, mailatag po ang ebidensyang para sa kanya sa pananaw niya na maayos at para naman dumating sa araw na pag siya ay pagbibigyan na ng kanyang paghuhusga, base po sa mga ebidensyang naipresenta. So, yun lang po ang aking take dito, no? At ito naman po ay aking opinion lamang, no? Kung may opinion kayong iba, maaari nyo naman ilagay sa baba. At ito po ang nangyari kahapon sa impeachment at doon po sa cross-examination po ni Atty. Binluan. Medyo mahaba po, nire-review ko pa. Titignan natin yung mga ating nakitang puntos doon, no? Para naman i-discuss natin, ano? Not in details, pero sa mga parte-parte lang po. Ayan, maraming salamat po. Sana po ay nakabigay po ako ng maayos na explanation at kayo po ay may nakuha, no? At maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.